This is the station with the latest state-of-the-art broadcast equipment mula sa mga tao at kumpanyang nagsimula ng FM broadcasting sa Pilipinas. Now they are back to make broadcast history once again. Sumasang papawid sa buong bansa. Ito ang News Radio Nationwide. So long, Santa Cruz. Electric energy. So long, Santa Cruz. Balik ta may gala diri sa atong panaguban-uban, serbisyo publiko sa 96.7 News Radio Davao del Sur. Again, welcome maayong hapon. Sumasuki naton tigpaminaw. Atong programa alauna hangtod alas 2 madunggan Lunes hangtod adlaw Sabado. Sama sa kingon ganiha natay makauban gyapon natong usab. Na-interview na nato siya sa una and karon nagbabalik ang ating kaibigan mula sa Central Mindanao, ang presidente po ng Bangsamoro Press Corps. At the same time, siya po ang Deputy Executive Director ng Bangsamoro Information Office. Veteranong journalist, iniidolo sa buong Mindanao, Sir Ali Makabalang. Sir Ali, magandang hapon po. Welcome sa ating programa. Magandang umaga pa yata, Noel, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Sir Ali, kumusta po ang ating Central Mindanao, partikularmente sa Maguindanao? Mukhang napapadalas ang mga skirmishes ba o pag-atake sa laban sa mga military personnel natin. Can you confirm that, sir? Yeah, actually, hindi lang ako nagko-komentaryo, hindi lang ako naggagawa ng news about it, but there seems to be a very, to me personally, medyo concerning, alarming ito sa akin. I do not know sa security sector. Kasi nga, kung kukwentahin ito, araw-araw eh. And most of these incidents are logged in Maguindanao, particularly sa Maguindanao del Sur. Kasi nandiyan pa yung tinatawag nilang local terrorist groups, yung BIFF. Tapos yung sabi nga nila nabubuhay muli yung Dawla Islamia, and then nandiyan din yung mga private armed groups na alam ko doon pa ito in-expose ng kaibigan mo rin ng dating governor at congressman ngayon na si Toto Mangudadato. So siguro na tiyempuan or may mga target sila na nangyayari yung mga ganung insidente. Sir, ang problema, meron din mga warmongers dyan, nagkakalat ng gulo na sinasabing ito daw yung resulta ng sinasabing pagkakabahabahagi ng UBJP. Anong reaction mo rito, sir? Well, sa akin, that's the fake news. While I believe, kasi isa lang yan ang pinanggalingan na Brother Noel, yung BFP at saka UBGP, United Bangsamoro Justice Party, may mga membro dati dyan, so may mga nagkaroon ng inside squabbling, no? So may na-disgruntled, alam ko may mga kaibigan ka pa rito sa sa mga partido na ito, na-disgruntled sila, so they organized this Bangsamoro Federalist Party. Itong dalawang partido ngayon, ang certified ng Commission on Election na major political parties. Meaning, both of them will enjoy privileges as to the greater number of mga poll watchers na ibibigay ng COMELEC.
So, hindi naman wala naman hindi na so far I have yet to confirm any incident na violent involving the tapunan nila ng salita, gano'n. As usual, nasanay ka naman diyan sa mga gano'ng tapunan ng salita. Yung iba pa nga diyan na medyo below the belt lang. Pero so far wala akong na na monitor na humantong itong mainit na tapunan ng salita, accusation, saka kung ano-ano pa, humantong sa violente. Siguro may mga warmongers ngayon, sinabi mo, na gusto nilang mabigyan masyado ito ng diin para yung iba diyan na nagnanais na ma-postpone na naman muli ang eleksyon. Pero sa COMELEC, sabi nila wala, unless Supreme Court ang mag-order, there is going to be election on September 14. Pero binigyan naman nila ng inatasan naman nila ang security sector, especially the PNP, na tutukan itong sinasabing 93 areas na areas of concern. Mahigit 10 nito ay nasa red code, no? Code red. At natatagpo nito sa Maguindanao del Sur. So doon, kaya siguro sinasabi ng mga warmongers, ang sinabi mo nga, na ito'y bunga ng eleksyon. I doubt it na itong mga pangyayari has something to do with election issues. Ito sa nalalapit na eleksyon na Lowell. Sir, na-mention mo kanina may mga kampo na gusto lamang i-postpone na naman itong election na paparating sa September 14. Na-mention mo rin yung dalawang partido, UBJP and BFP. As per your information, yung dalawang partido po ba na ito, UBJP and BFP, pabor sila na magka-election na this September 14? Of course, ang mga liderato nitong dalawang parte, they've been declaring from time to time that they want the election held as scheduled. Pero ang nakapagtataka, meron ding mga trolls na minsan sumusuporta sa either of the two parties na sinasabi postpone na lang ang eleksyon or this and that. At they are citing the pending cases in Supreme Court. Kasi may mga pending case protest sa Supreme Court, Lowell. Yung una, kino-question yung redistricting law, no? ng Bangsamoro Transition Authority. Dahil sinabi nila, mayroon na naman gerrymandering, no? Pinagpatong-patong yung mga areas. Yung iba naman, kino-question yung mga fiscal operations na gaya halimbawa ng local government support fund ng BARM, kino-question sa Supreme Court. At kasi dahil daw ito gagamitin sa, maaring gamitin sa electioneering. Billion kasi pinag-usapan dyan, if I'm not mistaken, higit 4 billion. So, dahil itong namang mga nag-file nito, ilan dito ay identified sa dalawang grupo na yan. Although the two groups, the UBGP and the BFP, hindi naman nila din-disown, pero sabi nila, we are ready for the election and we want the election held on time. So ito, ang sa akin, sinabi ko nga, mabuti na lang napaparelax, nag-relax muna ako due to some health concern. At hindi na ako sumulat sa mga ganyan kasi lalo mo lang binibigyan ng yung credence yung mga ganitong story, Lowell, na nagpapagulo lalo sa ating mga mamamayan. Gaya nang nangyayari sa national, yan dyan sa impeachment, yan sa flood control, kung ano-ano naliligaw, sinasabayan ng mga trolls ng mga kabilang panig, naliligaw lalo ang madla. Now, sir, na-mention nung the last time
we had you here, na-interview kita, hindi pa ganun ka grabe yung lipatan ng partido ng mga incumbent politicians ngayon diyan sa Maguindanao particularly. Pero ngayon, ano ba, murag, para bang lahat ba nandun na sa sa BFP? Paano yung UBJP, sir? Na meron din ba sila mga bagong mga leaders na planong i-field pagdating ng election? Well, ganito na lang gawin natin. As to recruitment, no, mababa na base sa mga na-publish na sa social media at sa mainstream media, majority ng mga incumbent elected officials sa lalo na sa Maguindanao, no, but across BARM Mhm. ay lumipat, no, sumanib sa BFP Mhm. from UBGP. Mhm. Pero ganito kasi ang kalagayan, Noel. Ang UBGP, ang kanilang pinaka-strength ay masa. Mhm. Masa. Mhm. Tapos, yung mga sinasabi ng mga politicians, incumbent, na lumipat sa BFP, nanalo ito sila individually or collectively because of the mass support of the UBGP. Mhm. So, we cannot say na mangingibabaw ang BFP. In the same manner as hindi rin natin masasabi na UBGP patuloy pa rin ang kanilang momentum. Mhm. Dahil nga yung mga local leaders, mga mayors, congressmen, governors, sumanib na sa kanila. Mhm. So this is going to be a tug of war between mga butante at saka mga political leaders. At dito pumapasok yung pinapangambahan ng COMELEC na problema pa rin talaga, ang challenge pa rin sa BARM, yung vote buying. Mhm. And some of the masses, no, yung mga voters natin, nasusuwi minsan dahil dala ng vote buying. Mhm. Sir, more than vote buying, mas bothering yung ano, yung control, 'di ba? Diyan sa dito sa amin sa mga Christian areas, andyan yung vote buying. Pero ako nakita ko diyan yung control eh. Pag sinabi ng mayor na ito, sunod lahat more than the vote buying. Yun nga yung problema ngayon, sir. Kung naglipat ng partido yung mga mayors na incumbent, andyan pa rin kaya yung sinasabi ninyo na ang UBJP is ground support sila eh. Pero kung matreten sila nung mayor na hindi na UBJP, paano senaryo dyan, sir? Well, ganito pananaw ko dyan. I think as far as yung sinasabi ng controlled votes, no, Mm-mm. hindi ito magkukwela as in kung halimbawa tatakutin lang Mm-mm. dahilan lang sa influence, I doubt it. Because ito mga mass base natin dito, mga hardcore ito. May armado ito sila. Mhm. So hindi, pag pinili po ito, patulang kanila, hahantong din sa mahirap. Mhm. So siguro, I could just pray na hanggang doon na lang, hanggang salita. Kasi pagka ito'y naging physical na yung sa Bisaya pa, hulga, Mm-mm. come election day, that's going to be another problem. That's going to be a problem really. Kung vote buying lang, well, nandiyan ang mga advocacies na tanggapin na yung pera Mhm. at bumuto kayo ng according to your conscience. Mhm. So, these two parties are the ones that are going to make the coming election spectacular. Kasi imbis na solid dati sila sa UBGP at ang kanilang katunggali ay yung BARM Grand Coalition Mhm. na inorganize ng mga former Sultan Kudarat Governor si Ting Mangu Dadato Mhm. at mga kaalyado rin niya yung governors ng Lanao, Sulu, na hanggang na-exclude ang Sulu, ay pati ang Basilan, ay hindi na, naging nasa sideline na lang sila ngayon. So ang magkatunggali ngayon ng nangingibabaw, itong BFP at saka UBGP. Mhm. But I can just, well,
hindi natin madi-discount yung possibility na kung mangyari yung physical at violent threat sa mga butante come election, malamang na magkaroon ng gulo, no, violenting incident come election. But panalangin na lang natin na huwag humantong sa ganun, hanggang salita lang. Huwag mapunta roon sa use of firearms. Kasi itong mga both groups yan, puro may mga armas yan. And remember that the Moro Islamic Liberation Front at ang Moro National Liberation Front are now fully prepared for transition from revolutionary groups to democratic groups. So kapag naudlot ito, balik tayo sa zero. And baka mamaya mahumantong pa ito sa failure of this process, kawawa naman yung mga taga Mindanao. Sir, balikan ko lang ulit yung tanong ko kanina that yung mga existing na mga incumbent na mga leaders ay nandun na sa BFP. Balikan ko lang, baka hindi ko napakinggan yung sagot mo. Will UBJP be filling candidates against dun sa mga dati nilang sinuportahan? For example, Cotabato City. Dating mayor, sinuportahan nila si Mayor Bruce Matabalao. Then lumipat na siya sa BFP. And may mga lumabas na mga pictures and videos that the former mayor, Cynthia Gianni Sayadi, visited Kage Murad of UBJP. So ano ba to? Ganun ba ang mangyayari ngayon, sir? Lahat ng iniwanan ng mga posisyon lalagyan din ng posisyon ulit ng UBJP? Yung specific na issue diyan sa Cotabato City, I think the challenge is going to happen on the 2028 and the 2028 elections. Dito kasi sa kasalukuyan, hindi sila kakandidato yung dalawa, si mayor, the incumbent mayor and the former mayor. Malararamdaman natin ng tagisan nila sa 2028. But you are right. Actually, parang kulang na lang official of taking. Kasi sumusuporta na siya at kinilala na siya ng UBGP. Ito si Attorney Cynthia Gianni Sayadi. And for one reason or this reason and another, ito si Mayor Matabalao sumapi sa UBGP. But remember that it is the UBGP that supplanted the reign of the Sayadi sa Cotabato City. Yes. And kaya nga sinasabi ko, yung mass base ang gumagalaw nito. And of course, nakagamit din ng pera. Loko-loko lang hindi magsasabing hindi nakagamit ng pera para to fight the continuing tide of the Sayadi Gianni group. So dito naman dito confusing dito sa Maguindanao del Sur. Yung magkapatid, hati sila. Yeah, The incumbent governor and the elder brother, ito si Mitimbang, ay dito sa UBGP. Former vice governor siya at former member ng parliament. Ito naman si Gagiali, dito siya hindi naman siya nagsabi na BFP siya. Pero yung anak niya, nandiyan sa BFP. At yung mga mayors na mga incumbent na kaalyado niya, nandiyan sa BFP. So medyo, confusing. Sa Lanao Sur naman, ganun din, karamihan sa mga mayors doon, BFP. Pero yun na nga, yung mga villages, mga mass voters, kasi alam mo, diyan particularly, I can say this without fear of contradiction. Sa Lanao, dissatisfied yung mga karamihan sa mga incumbents. So, come election, sabi nila ito ng pagkakataon natin. So, kung sinong susuporta ng mga incumbents, doon sila sa kabila. And that is the possibility that the UBGP may enjoy.
come September 14 election. Mhm, mhm. Now, sir, nung nakaraan, I cannot forget you mentioned that itong pagkakabahabahagi ng BFP, UBJP possibly is a technique of the leadership ng MILF para masiguro na sila pa rin ang hahawak at the end of the day because these are senior officials ng MILF. Do you still believe is ganun pa rin sa tingin mo, sir? Baka style din nila talaga ito? Well, sa akin, this is not a case of gusto nila. Hindi talaga nila gusto yung pagkakahati-hati. Mm-mm. Kasi as a matter of fact, they even suspended some of the former members nila, mga key leaders nila, dahil nga sumanib sa BFP. Hindi nila gugustuhin yung ganung isususpende. Mhm. Ang pagtingin ko rito ay sa positibong pamamaraan. Mhm. Alam mo, dito na natin punteriyahin Mm-mm. dito sa pagka-chief minister. Mm-mm. Eventually talaga, ang magtatagisan sa pagka-posisyon ng chief minister ay itong pananaw ko personal. Mm-mm. Si Kagi Murad at saka si Sami Gambar, meaning incumbent interim chief minister Makakuwa. Mm-mm. So, kasi si Makakuwa, he's a sure winner Mhm. sa 4th district ng Maguindanao del Norte. Mhm. Independent siya tumakbo pero wala yung bagasano. Hindi ko naman tatawagin nuisance. Mhm. Pero wala yun. Kahit na hindi na mag-campaign siya, he's a sure winner. Mhm. Now, dito naman si Kagimura, definitely, mananalo talaga yan kasi first nominee siya. Mhm. So, baka nga itong mga nominees, puro kompleto kasi ang mga party nominees nila, puro 40. Mhm. I have a gut feeling na tig 15 dito makakaya nila kasi yung iba mahati-hati sa ibang political parties. Mhm. Now, lulusot ngayon para sa regular parliament si Kagimurad. Mhm. Dito naman sa representation district, lulusot naman si Makakuwa. Mhm. Now, inonominate siya definite ng BFP at saka kaalyado nilang kasi majority nitong mga 13 accredited political parties kaalyado ng BFP. Mhm. So inonominate nila for the position of chief minister si Makakuwa. Mhm. Now, pag election na within the parliament, 80 lang ang magbubuto, Mhm. yan ang tagisan. Mhm. Now, sa akin, hindi kawalan yan. Whoever, kahit na sinong nanalo sa kanilang dalawa, hindi kawalan yan because at least nandiyan pa rin, puro galing yan sa MILF. Mhm. By the way, I'd like to point out na sabi ni Sami Gambar, ICM Makakuwa, kahit na tinanggal siya pagka chief of staff ng BIAF, no? Mhm. Bangsamoro Islamic Armed Forces, the military wing of the MILF. Mhm. Mananatili siyang MILF and nobody, sabi niya, has the power or authority to eject me from MILF. I will die as MILF. Mhm. So, ibig sabihin, nandiyan pa rin. So, ang kaniyang pagka-revolutionary man, ay may pagpapatuloy pa rin. Hindi mawawala, madidiskarel. Yung pinakamitiin kasi rito, Noel, yung magkaroon ng sariling style ng pagpapatakbo ng autonomiya. Mhm. Full na better than other versions before. Mhm. Ni Marcos Senior, ni Hello? magkaroon tayo ng genuine autonomy. Yes. Sir, Ali, at least nakikita pa rin natin yung pagiging kalmado ng Murad, ng Makakuwa at ng Iqbal. No? Kumbaga yung mga nasa baba, yun na nagbabangayan pero itong tatlong leader na ito, they don't speak ill against each other. Well, that is actually a testament to the fact that they cannot harm one another. Mhm. Kasi they belong to, deep-rooted ang kanilang camaraderie, yung brotherhood.
yung yung jihad, no? Mhm. Hindi yung jihad ng misinterpreted na holy war. Mhm. Jihad is the struggle for what? Struggle for self-determination. Mhm. Struggle for justice na matagal nang napabayaan, mga pagkukulang ng pamahalaan Mhm. sa Bangsamoro. Mhm. Ang si Bangsamoro, hindi lang yung Muslim lang. Mhm. Nandiyan yung mga IPs, nandiyan yung mga Christian settlers, kasi ito sila represented sa electionan. They all believe, all these sectors believe that marami talagang pagkukulang ang gobyerno sa community nila, ang they call Bangsamoro. Now, sa akin, very, very confusing talaga. Ang sarap-sarap ng itong laro-laruin kolom-kolom. Mhm. But I would hesitate from making the confusion more fluid. Mhm. Kasi nga nalilito ng tao sa national, lilituhin pa natin sa regional. Mhm. And that is going to be bad. Noel. So sana rin naman ito yung maging example ng mga kasamahan nila sa baba, 'di ba? Kung hindi naman nagbabanatan yung mga leader natin, sana wag tayo yung manguna dun sa pagpapakalat ng mga intriga at yung pagsisira dun sa isa't isa, sir. Kasi yung tatlo nga okay naman yung relasyon nila eh. They can come in one place, pwede sila magkita, they can look eye to eye sa isa't isa, 'di ba, sir? Tama ka. Gusto kong banggitin dito na alam mo, walang mga salita ang sa tatlong 'yan, I'd like to confirm, na nasasaktan o lumalabas na masyadong affront, no, Mm. sa isa't isa. But yung mga trolls, they are going to the extent of gagawan nila ng larawan, Mhm. si Makakuha, Mhm. na may kwintas siya na crucifix, no? Mm. Imagine that. Tapos Mm. sasabing Makakuha yung nagbapalitan ng cake, Mm. nangunguha. Mm. These are actually gawa ng trolls. Mm. Pero I have yet to see both. Ganun din, may mga trolls din na pumapabor din sa Mhm. sa BFP na inaatake naman ito, corruption, Mm. itong at ang tinutumbok nila rito yung past money fund management ni Kagimurad Mm. at ni Iqbal sa Education Ministry. Mhm. Now, if I were in the shoes of these two or three people, para talaga maiwasan yung, kasi kung hindi nila sasawatain yan, no, if they will or resolve this, mamumutawi yung mga trolls nila. Okay lang, hindi ako pinapansin. Mm. Kasi wala namang naghahabla eh. Mm. Walang naghahabla, cyber Libel. libel. Mm. So, hanggang umantong ito sa eleksyon, dahil nga hindi susuplahin ng UBGP or BFP ang mga taong ito, mga trolls, kasi mga fake identities naman yan eh. Mhm. Pero alam ko, yung mga partid na inakaalyado nila, kilala nila yung mga taong yun. Dapat suplahin nila. You stop that or we will discipline you. As to what kind of discipline, bahala sila. But if I were in their case, ihulo ko sa Pulangi River yan. Anyway, sir, maiba naman tayo. Mel Sarmiento was appointed head of the peace process o PAP Pro office, and now siya yung chief negotiator for the government with MILF. Ano ang reaction diyan sa Central Mindanao, sir? Well, positive ang kanilang response, Noel. Kasi ang impact nito would be synchronize ang ikinikilos ng OPAP Pro at ng government peace implementing body. Kasi mahirap yung magkaiba. Gaya dati ni retired General Yan, at saka ni Galvez. Carleto Galvez. So magkaiba ang kanilang pananaw. There were some instances na sabi nila pumapabor sa MLF si General Yano. Kaya nga nag-retire na lang siya. Nag-resign rather. Now, ganun din, nag-resign din si Galvez. So this time, there is no reason now that magpalya kasi ang paningin ng mga
ng MILF, ng Madla, kasama ang Madla, na talagang nagkukulang dito sa implementation kung ano ang napagkasunduan ay ang national government. Ang dami-dami sa mga 8 annexes ng peace accord kasi ang alam lang natin naman dito yung decommissioning, the political track and this military track, no? Ay yung pag ma-decommission, ayos na. Magkaroon ng election, ayos na. No. Marami pang mga dapat nangyari diyan, yung gaya ng transitional justice system na paano yung mga lupa na binili or inagaw sa mga nitibo dito sa Bangsamoro ay ma-resolba. Hindi naman kukunin. Kung halimbawa nabayaran, bayaran din. Maraming aspeto nito. There are 8 concerns na hindi napupuna. Yung devolution, gaya ng ano to, kasi nasa mithiin kasi ng peace agreement na mayroong pake ang management ng police at ng sariling military version ang MILF in the long run pag mag-exit agreement. Wala nga pagka nagkaka-appoint ng itong papalit-palit ng mga commanders ng PNP, pati militar sa walang kiber diyan ng MILF. Now, these are things that hindi napupuna pero nakalagay yan sa annexes ng peace process, Lowell. So again, at least, the appointment of Bacani, Sarmiento, is a welcome development kasi siya lang ang of course hindi niya kukontrahin ng kanyang sarili. So isa lang ang mag-implement kung ano ang sinusulong ng yung OPAPRO, ganun din ang ipapasagawa nila sa peace agreement. Ang kulang na lang na hindi pa napapalitan dito yung doon sa IGRB, Intergovernmental Relations Body. Kasi nag-resign pag-resign ni Amina Pangandaman, nawala siya. Baka automatic na nawala rin siya pagka sa state IGRB panel. Ang MILF sa MILF si Iqbal pa rin, ang ganun din sa peace implementing body, ganun din si Iqbal. So, yan ang isa pang concern na dapat si Presidente mag-appoint kung sino ilalagay sa IGRB. Very important yan na yung IGRB kasi yan yung paraan ng ugnayan ng BAM government at saka national government. Napakaraming issues dyan na ang makakaresolba ay yung IGRB. So these are things that perhaps Secretary Bacani can help pursue na maplansyado lahat ito kasi pinapanukalan nila na magkaroon ng exit agreement after the election. Sa akin, that will not happen. Even after the second election pa. And the second election will be 2031. So sa tingin mo, sir, mas bibilis na yung usad ngayon nung pag-i-implement, sir, nitong mga nakalagay dun sa agreement under the leadership na ni Secretary Sarmiento? I believe so. I am very confident. I mean optimistic, Lowell. Kasi there is no reason na yung passing back, passing the back. Sinasabi siya kasi hindi implement Sabi naman hindi kasi ito sumusuporta This time siya lang ang magde-decide. Kung anong yung utos ni Presidente, yun ang maitutuloy. And pag mag-back down pa rin ito, something must be deeply wrong. Okay. Sir, lastly, mensahe mo na lang sa mga nakikinig na hindi naman taga BARM area pero nababahala sila. Bakit nagkakagulo na dyan sa Central Mindanao? Ang dami naming nababalitaan. Your final words, sir. Well, unang-una, salamat muli sa inyong imbitasyon, Noel. I miss talking after more than a month of rest. Ang mga inaabangan ngayon ng tao, ang coming election sa BARM. But hindi lang BARM ang magbe-benefit kung mabuti po ang
ang maaya ang pagkakadaos ng eleksyon dito. Kasi nga yung sa salita ni former North Cotabato Governor Manny Piñol, sabi nga na if the autonomous region sneezes kapag nag-hatching, ang mga probinsya ng mga kalapit probinsya nito ay nagkakalagnat. And that is true because the problem of this region is a national problem. Kanya nga, nagkaroon tayo ng national agreement. So, kung ano man po ang may susuportan nyo, kung may mga nababalita kayo, especially itong yung may marunong kayong mamonitor na mga threat sa security, for instance. Kasi diyan yan, pagka hindi nagkakaroon ng mass cooperation, ang within and outside BARM, kung paano ito maprotektahan from unscrupulous manipulation, militarily, politically, and otherwise, babagsak ang bagay. So, kung makakatulong po ang ating mga neighboring provinces, gaya ng Davao del Sur, i-feed lang nila sa authorities. Mayroon yatang papasok yan ng mga local terrorist group. Alam naman yung communist group. Ano yan? Classified na ngayon na local terrorist group. Gaya ng BIFF, gaya nitong Dawla Islami. And things that should be done. Kung halimbawa itong namang drug selling, yung smuggling, dumadaan dyan sa inyo papuntang Davao o kaya papunta rito sa BARM. So ito, pagtulong-tulungan po natin kasi ang success po ng BARM ay success po ng Mindanao and iakyat natin sa national ang buong Pilipinas. So maraming salamat muli, Loel, sa inyong invitation. Salamat po sa inyong pakikinig. Assalamualaikum. Alaikum salam. Thank you very much, Sir Ali Macabalang, ang Deputy Executive Director ng Bangsamoro Information Office. At the same time, siya rin po ang Pangulo ng Bangsamoro Press Corps. Thank you very much, sir. Stand by, magbabalik po kami.